tayo dudulog at lalapit sa Kanya. Tayo dito pakumbaba sa Kanyang harapan. At sa gabi po ito, patuloy natin damhin ang Kanyang banal na presensya sa ating kalagitnaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na dakila at banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw nga ang Diyos na mananatiling tapat at mabuti mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng biyaya na aming kinakailangan. Hinihingi man namin ito, hindi Panginoon, naniniwala kami na sa iyo nagmumula ang mga biyaya na aming nararanasan. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng mga pagkukulang po namin, patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po dahil bagaman minsan nakakalimutan namin tumawag sa iyo at iba ang nagiging priority namin sa aming mga buhay. Hindi ka pa rin, Panginoon, nagsasawa na unawain ang bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong biyaya at grasya. Salamat sa awat habag mo sa bawat isa sa amin. Na nagiging dahilan, Panginoon, bakit patuloy po kami nakakapaglingkod. Tunay na ikaw ang nagbibigay ng katatagan sa bawat isa sa amin. Sa iyo nagmumula, Panginoon, ang kalakasan ng aming kalooban. At ikaw po ang nagsisilbing pag-asa ng aming mga buhay. Kaya naman sa gabi ito, sa aming pong panambahan, sa pagpapatuloy po namin sa pagpupuri, pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng pagninilay ng iyong mga salita, ulit po kami dumalangin, Panginoon. Upang baba kami at naninigluhod. Hinihiling namin na naway pakalinisin mo kami. Patawarin niwa kami sa lahat ng aming pagkakasala. Anong mga karumihan, Panginoon, sa aming pusong isip, dalangin po namin, Panginoon, na linisin mo ang mga bagay mo nito. Kayaan mo na ikaw ang maging sentro ng aming pagninilay ng iyong mabuting balita sa gabi po ito. Kayaan mo, Panginoon, na kauruan ka namin. Kayaan mo na ang bawat isa sa amin ay muling managin na maranasan ka sa aming pong mga buhay. Dalangin po namin ang Diyos na sa kabuuan ng programa ito, pagpalain nawa ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mabuting balita mo na ating pagsasalitan. Pagpalain, Panginoon, maging ang mga kasamahan po namin, mga kapatiran na papunta pa lamang sa lugar po na ito. Ikaw nawa ang magsilbing tagapag-ingat ng bawat isa po sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, na sa gabi pong ito, muli mong ibubuhos ang masaganang pagpapala para sa aming mga buhay. And therefore, Lord, aangkinin po namin na ngayong gabi pa lamang ang bawat isa sa amin na narito sa lugar na ito, answered prayers na. Ang aming kakaisang samo at panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na si Jesus, sa kaisa ng pananalangin ng aming pinanggirhe na si Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah.
with your brothers and sisters? Ating basahin ang salita ng Diyos. Ating sama-sama pagnilayan po sa gabi ito. So if you have your Bible, please open your Bible. Sa Aklat ni Santiago, in the book of James, chapter 1, mula po sa verse 19 hanggang sa verse 27. Pong sinasabi sa wikang banyaga. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the devil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves. And their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong marunong gawa at alisin ang masasamang asal. Kapag pakubabang tagapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala nyo naman na siya ay religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Mga minamahal ng kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan natin siya. God is good all the time. And all the time, God is good. Dahil mabuti ang ating pong Panginoong Diyos, bago tayo makakaupo, kamayan natin ating kapatid. Sabihin natin sa kanyang kapatid, congratulations. Magpapasko na. Nandito pa rin tayo. Isang senyalis yan. Ay yung prayer request natin. At kahilingan natin. Tinugod na ng Panginoon. Naniniwala ko ba kayo? Palakpakan natin siya wala sila. Kasi po, mahal na kamay ko ang lahat sa presensya ng ating Panginoon. Ayan, so once again, pagbalang po sa ating lahat, and pagbalang po din sa mga nakasubaybay sa ating FB Live, sa mga nakikinig through internet, samahan niyo po kami sa pagninilay ng salita ng Diyos.
So my dear brothers and sisters, gusto ko lang hindi magpa-totoo, I will grab this opportunity, although konti lang yung time natin sa gabi ito. Dahil kahapon po, Monday kahapon tama, no? Monday kahapon. Yeah. Medyo nahihilo ko, mga kapatid, sa totoo lang. Kanina habang nagbabiyahe ako, umiikot yung paningin ko. So, inalala ko na yung ginawa ko kanina. Kasi kanina, pabigat yung sipon ko, gawa ng malamig na panahon. So, yan ang problema ng mga may allergic rhinitis. Yan, kapag mausok, maikabog, kapag malamig ang panahon, trigger yan. Kasi sa ilong yan So, kanina, sabi ko, kailangan ko ng sigla sa katawan para makapagtuloy-tuloy tayo sa gawain. Kasi, siyempre, aside sa nagtutok tayo, tumutugtog din tayo para sa gawain ng ating Panginoon. So, ang ginawa ko po, inom ko yung isang antihistamine at dinagdagan ko ng yesen. So, iniisip ko siguro, hindi ko siguro ako na-overdose. Pero, hindi ko talaga ako niya. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, okay naman po. Nakakatayo pa rin naman ang diretsyo. So, hindi pa naman tayo parang lasing maglakad. So, gusto ko ipatotoo, my dear brothers and sisters, kahapon habang ako po yung nag-i-impake ng aking mga ipapadala sa Pilipinas, naisipan kong tumawag sa amin kahapon. Kasi habang nag-i-impake, siyempre maganda na meron din kinakausap. So, nakikita ng nanay ko, nakikita ng mga kapatid ko na nag-i-impake ako. So, sabi ng nanay ko, kuya, nandito na yung baby. So, sa biyaya ng ating Panginoon, akala ko, kasi yung baby yung tinaturo. Naalala ko dito sa hospital nga pala. So nakauwi na sa amin kahapon yung aking kapatid, kasama yung kanyang baby na malusog po, so sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan. So salamat po sa lahat ng nag-pray, para sa aking family, sa aking kapatid. So sa biyaya ng ating Panginoon, na dumami na naman kami sa loob ng bahay. Nadagdagan na naman kami ng isang bata na mamumulit sa amin, at nadagdagan na naman po ng isang blessing sa ating pong family. So, my dear brothers and sisters, ang buhay po talaga natin, it is a cycle. Isang cycle ng ating pagmamabuhay. Dahil sabi nga sa Ecclesiastes, may panahon para sa lahat po ng bagay. So may mga panahon na tayo po ay napapagod. May panahon na tayo ay nakakabawi mula sa pagod na yun. May panahon po na tayo ay nalulungkot. May panahon din na tayo po ay masaya. May panahon na tayo po ay nag-struggle. Pero may panahon din na na-enjoy natin ang blessing ng ating Panginoon. And so, hindi po reason kapag tayo po ay nalungkot, kapag tayo po ay nag-struggle, kapag may mga problema tayo, hindi po dahilan na tayo po ay tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil lahat na ng bagay ay lumilipas. At ang buhay po natin sa paglilingkod, ito po ay may cycle din. Katulad ng buhay natin dito sa mundo ito. And so, tonight's message, with your brothers and sisters, actually, we have a two-part message. Listening and doing. Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, listening and doing. Ano ka ba dito? Katabi mo katabi mo. Ano ka ba dito? So, my dear brothers and sisters, we have two parts of this topic sa gabi ito. And gagawin po natin itong series. So, next Friday, kung gusto niyo po malaman yung mensahe patungkol sa doing, because tonight we will talk about listening. So, patungkol po sa pakikinig ang pag-usapan natin sa gabi ito. So, Friday, yung doing. So, this gospel has a two-part. Listening and doing. So, kung babasahin po natin yung verse 19, ang sabi po dyan, hanggang sa verse 21, mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong marunong gawa at alisin ang masasamang asal. Pagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itananim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So, binigyan po ng din dito, ni Santiago, na sinasabi nga, unawain po natin ito. Na maging alisto tayo sa ating pong pakikinig. Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, gaano ka ba pagaling when it comes to listening? So, ano kaya? How good are we when it comes to listening? Gaano ba tayo magaling pagdating po sa pakikinig? Alam ko sa mundo ito, marami tayong mapapakinggan. Marami kang mapapakinggan. Tugtugan sa kapitbahay, mapapakinggan mo yan.
Ano po, yung boses sa isipan mo, mapapakinggan mo yan. Kapag nag-play ka ng mga kanta sa YouTube or sa iyong device, mapapakinggan mo yan. At hindi lang yun. Yung mga bulong-bulungan, ano po, ng mga tao, maririnig natin yan. Minsan ka, kahit hindi bulong. Yung mga chismis na nakakarating sa atin, maririnig po natin yan. Ano po? So, sa mundong ito, mga kapatid, marami po tayo napapakinggan. At ilan sa mga napapakinggan po natin na ito, nagdudulot sa atin ng panghihinay. Ang ilan sa mga napapakinggan po natin na ito, nagdudulot sa atin na hindi maging maganda ang ating mga mood. Tama po ba? Ang ilan sa mga bagay na napapakinggan po natin, nakakapagpasaya sa atin. Ang ilan sa mga bagay na napapakinggan natin, nakakapag-inspire sa atin. Amen po ba? Lalo na kapag nasasabihan, hey, brother, sister, ang ganda mo ngayon, ang bago mo ngayon. Parang feeling mo ikaw ang Miss Universe. Uy, sister, mukhang sumisexy ka ata. Anong sikreto mo? Ano? So, may mga bagay tayong napapakinggan na nakakapag-encourage sa atin, but we also hear things ano po, na nakakapag-discourage din sa bawat isang sa atin. So, ang tanong natin kanina, how good are we when it comes to listening? Kasi mga kapatid ko, magulang, hindi lamang yun ang mga bagay na napapakinggan natin, kundi napapakinggan din natin madalas ang problema ng ating mga kapwa. Amen po ba? Napapakinggan natin madalas ang problema ng ating mga kapwa. Minsan, hindi man natin directly marinig sa kanila. But when we look at them, when we see them, and about that they are struggling, there is a little voice na nagsasabi sa bawat isa sa atin, na yung kasama mong yan, na yung kapatid mong yan, mayroong problema. How good are we when it comes to listening? Kapatid, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, bilang isang preacher, bilang isang disciple in church, bahagi ng aming komisyon na kami po ay magbigay ng counseling. Pray over and counseling. At kapag hindi ka marunong makinig, hindi ka makakapagbigay ng tamang payo. Hello po. Kapag hindi ka marunong makinig sa ikinukwento o sa sinasabi ng taong kausap mo, kapag hindi ka makakapagbigay ng tamang payo. Kung minsan, mga kapatid ko at magulang, kailangan mo din punuwain yung mga bagay na hindi niya sinasabi para malaman mo kung talagang ano ang kanyang problema. Kasi minsan yung mga tao, nasa kanilang paghingi ng counseling, sa kanilang paghingi ng mga payo, sa kanilang pagkukwento, ang lumalabas, walang mali sa kanila. Ang lahat ng mali nandun sa kapwa nila, na sila ang api, na sila ang inaway, na sila ang agobyado. But my dear brothers and sisters, if we will try to listen really sa sinasabi ng isang tao, malalaman natin kung anong sinasabi ng kanyang puso. Kung anong mali sa kanya. Kung ano ang problema sa kanya. So, dito tayo nadako sa first part po ng ating pong pagdililan. Gaano ba kahalaga para sa isang tao ang marunong kang makinig? So, katulad po sa panahon ngayon, tayo po ay nasa panahon ng pakikinig. O kayo po ay nasa panahon ng pakikinig. Tayo po ay nandito sa fellowship po na ito para ang pakinggan po natin ay ang mensahe ng ating Panginoon. Amen po ba? So siguro naman sa buong maghapon, kapag ang trabaho mo ay talagang nakipag-communicate sa iyong kapwa, magsasawa ka magsalita. Magsasawa ka magsalita. So this time, tayo po ay nasa gawain na ito at kayo po ay nakaupo. Kayo po ay nakikinig. So tanungin mo ngayon yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, handa ka na ba? Na umunawa sa iyong mapapakinggan. Ano kaya ang sagot niya? Alam niyo, sa pakikinig, marami tayong matututunan. Sa pakikinig, marami tayong matututunan. Sa pakikinig natin sa isang tao, makikilala mo siya. Amen po ba? Kaya kami mga tao pa yung tinatawag na matamil ang dila. Kapag ang tao yun ay matamil ang dila, ibig sabihin, sabi nga sa Bible, the mouth speaks out of the abundance of the heart. Kung ang nilalaman ng puso, siya lumalabas sa puso, sa bibig. So, makikilala mo ang isang tao sa kanyang pagsasalita. At gaya na sabi ko kanina, marami tayong matututunan sa ating po pakikinig. So, dahil tayo po ay nasa panahon ngayon ng pakikinig, nawa mga kapatid ko magulang, kung ano yung ating mapapakinggan, pag sumikapan po natin, unawaan. Alam niyo, itong nakaraang Sunday po, nakikipag-usap kami ni Father Angel. Kasi, I was informed na kung pala akong bibigay ng talk sa Advent Recollection dito sa Fatima. So, tinanong din ako ni Father, is it okay with you? So, sinagot ko yun, honestly, sa aking puso. Sabi ko, Father, wala akong problema sa akin, pero mas gusto ko po na makikinig ako. Because this is an Advent Recollection.
Although this is my mission and this is my vocation, na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon, but it is also very important na ang bawat isa sa atin, matuto din tayo makinig sa iba. Especially, kapag pinapahayag ng iba, ay ang mabuting balita rin ng ating Panginoon. Amen po ba? So if I will be given a chance, sa totoo lang, gusto ko rin talaga makinig. Kaya itong mga nakaraan, na nagkaroon po ng Yelcon virtually, na hindi ko pinalagpas yung pagkakataon. Ano po? Kahit nung time na meron tayong gawain, binalikan ko po yung playback para mapakinggan lamang yung mga nagbibigay ng hope and inspirational messages. Ano po? So, nandun Saturday, ang ating punong lingkod ang nagbigay ng healing message. Nandun po na nagbigay ng healing message si Bishop Pakani, or rather, talk pala ng healing message. Nag-talk ang ating pong mahal na obispo, nag-talk si Brother Ray Vargas, nag-talk si Father Daniel. So napakasagana, napakasagana ng kanilang mga nabanggit. Napakasagana ng mga aral na kanilang itinuro. At kung mauunawaan lang ng isang kabataan, ipinapaalala sa isang kabataan na bilang isang kabataan, kahit marami kang pinagdadaanan sa ngayon, mahalaga ka sa paningin ng Panginoon. Amen po? Kasi yung tema po ng Yelcon is all about visualize. Seeing as God sees. Amen po ba? Seeing as God sees. But going back, with your brothers and sisters, dadako tayo sa ating topic sa gabi nito. Ano po? What are the importance of listening? Bakit ba mahalagang tayo po ay nakikinig? Ano po? So, ang pinakauna, tatandaan po natin, bago yan. Ano po, bago yan? Meron pong dalawang uri ng pakikinig. Ano po? Two types of listening. Ang pinakauna, ito po, passive listening. At ang pangalawa, active listening. Ito po, tanongin mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Ano ka ba dito? Passive? O active? Ano kayang sagot niya? Active. Pilig sa kami active at passive. So my dear brothers and sisters, alamin natin, yung two types of listeners. Two types of listening. Yung pinakaunang, passive listening, is one-way communication where the receiver does not provide feedback or ask questions and may or may not understand the sender's message. Ang pangalawa po, active listening includes responses that demonstrate that you understand what the other person is trying to tell you about his or her experience. So, ang pagkakaiba ng dalawang listeners na ito, yung passive at yung active, yung passive listener, hindi nakakaunawa. Wala nga response. Ano po? Maybe kaya hindi siya nakakapag-respond kasi hindi niya naunawaan yung sinabi sa kanya. Well, the active listener, naunawaan niya yung sinabi sa kanya, naunawaan yung kinuwento sa kanya, at hindi lamang yun. Meron siyang sagot. Meron siyang response. So sa atin po, bilang mga Kristyano, mga kapatid ko magulang, dapat po tayo yung pangalawang uri. Yung active listener. Amen po? Tayo po ay dapat mga active listener. So paano ba tayo magiging active listener? Kapag ang salita ng Diyos na ating pong pinakikinggan ay nagre-reflect sa ating pong mga buhay. Kapag ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan, tumatama sa ating puso't isipan. Kapag ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan, pinagsusumaygapan natin isa buhay. That is active listening. Ibig sabihin, may respond. May tugon. Tingnan po. So sabi nga niya, as it was defined, passive listening, one-way communication. Pag sinabing one-way communication, nakikinig ka lang yung nakikinig, wala kang response. Kapatid, sa paano paraan ba nangungusap sa atin ng Panginoon? Una, sa mga pangyayari sa ating buhay. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Pangatlo, sa ating pong pananalangin. And so, my dear brothers and sisters, sa mga pangungusap nito ng ating pong Panginoon, nais ng Diyos na mag-response tayo. Nagre-reply din, hindi lang puro sin. Amen po ba? Amen po ba? Hello po? Isip pa po kayo? Pag sinabi po natin nagre-reply at nagre-response, kapatid, tayo po itong tugon sa mensahe ng Diyos na ating napapakinggan. Ang pagtugon natin sa mensahe ng Diyos na ating napapakinggan, dalawa po yan. It's either we will take it constructively or it's either negatively. Kasi kapag ang salita ng Diyos tumama sa puso ng isang tao, may part na masasaktan ka. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, ito yung salita ng katotohanan. Amen. At ipapaunawa sa iyo ng Diyos, kapatid, kung ano yung mga bagay na dapat mong itama sa iyong sarili. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Yes. Tanungin
Tanongin mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, natamaan ka na ba ng mga salita? Ano kayang sagot niya? Amen. So lahat tayo natatamaan ng mga salita. Especially kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nga, ang salita ng Diyos, ito yung salita ng katotohanan. And God really wanted us to be free. Gusto ng Diyos na makalaya po tayo sa mga bagay na hindi ayon sa Kanya. Na hindi nakalulugod para sa Kanya. Amen po ba? So, when we respond sa ating po pagtugon sa salita ng Diyos na ating po napapakinggan at natatanggap, dapat po, we should take it constructively. Makapagbubuo sa atin, hindi negatively. Amen po ba? So, importance of listening. Ang pinakauna, the first importance of listening, sabi po dyan, ano? Listening is the beginning of wisdom and understanding. Kapag marunong kang makinig, kapatid, magbigay ka ng wisdom. Kapag marunong kang makinig, hindi ka lang magbigay ng wisdom, makukuha mong umunawa. Ang isang teacher, my dear brothers and sisters, kapag hindi nakukuha agad ng estudyante ang kanya itinuturo, inuulit-ulit niya. Bakit? Para mapakinggan mabuti ng estudyante yung kanyang itinuturo. Kasi kapag napakinggan mabuti ng estudyante yung kanyang itinuturo, mauunawaan ng estudyante kung anong nais iparating ng guru. Hello po. Nakakasunod pa po tayo? So, listening is the beginning of wisdom and understanding. Tanongin mo kaya katabi mo, matalino ka ba? Matalino ka ba? Ano ba yung sagot mo? Amen. Matalino o matalinaw? Kung may nag-aaral, maraming matalinaw, kapatid, ano? Maraming matalinaw. Lalo na pag examinations, pag prelim, midterms and finals, marami pong nagiging gira. Mahaba yung liit. Talagang kahit malabo yung mata niyan. Lilinaw yan. Bakit? Kasi may mga items sa examination. There are items in the examination na talagang hindi rin natin alam. Or maybe, hindi natin alam kasi hindi tayo nakinig sa itinuro ng teacher. Sa nilecture ng professor. Ano po? And so, listening is the beginning of wisdom and understanding. Kapag ang isang tao marunong makinig at mahilig kapatid, matalino ang tao na ito. Amen po ba? At ito po ang prinsipyo ng mga Benedictine monks. That whoever stands in your front, listen to that person. Ito ang prinsipyo nila. Kung sino man ang tumayo sa harapan mo, pakinggan mo. Bakit? Kasi kahit anong edad niya, kahit anong estado niya sa buhay, may mga karanasan niya, may mga bagay na nalaman niya na hindi mo nalalaman. So in order for us to gain wisdom, to understand things, we should listen. Amen po. Water down. Water. So with your brothers and sisters, sasabi po, no? Proverbs chapter 19 verse 20. Listen to advice and accept instruction. And in the end, you will be wise. Sabi po dyan, no? Listen to advice and accept instruction. Minsan ito yung problema natin. Marunong tayo makinig pero hindi tayo marunong tumanggap. Hello? Especially kapag kinokorek tayo. Marunong tayo makinig pero hindi tayo marunong tumanggap. Kapatid, part of gaining wisdom and understanding, tanggapin mo yung sinasabi sa'yo. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, narinig mo yun? Ano kaya ang sagot? Ayan. Narinig natin, pero tanong, tinanggap ba natin? Naunawaan ba natin? So ulitin ko sa Proverbs, listen to advice and accept instruction. Kapatid, mahalaga din na sa buhay paglilingkod mo, pakinggan mo yung mga taong may concern sa iyo. Kasi yung mga taong may concern sa iyo, ipapaaral sa iyo. Kapatid, medyo sumusobra ka na. Kapatid, medyo nagkukulang ka na. Kapatid, medyo nalalamig ka na ata. Kasi kapatid, hindi ka magiging maayos bilang isang lingkod, hindi ka magiging isang ganap na Kristiyano kung hindi ka marunong makinig ng mga instructions and corrections. Sa totoo lang, with your brothers and sisters, bilang isang kabataang lingkod, di ako El Shaddai, tanggap ko sa aking sarili na maraming mataang nakatingin sa akin. Maraming masasabi ang mga tao. Marami silang mali na ginagawa ko na makikita nila. Matutuwa ako kapatid kung sa akin nila sasabihin nyo. Bakit? That's an opportunity for me to correct myself. Papainis niya sa brother mo.
Pagkakataon niya para sa akin, kapatid, na maitama ko ang aking sarili. And alam ko na kapag sa akin sinabi ng tao na yun, yung mga mali ko, ibig sabihin may concern siya. May concern sa akin ng tao na yun. Bakit? Kasi ako yung kinausap niya. Hindi mo naman maitatama ang mali ng iba. Hello? Hindi mo maitatama ang mali ng ibang tao. At hindi rin maitatama ng ibang tao ang pagkakamali sa iyong sarili. Hello po. So, ulitin po natin. Listening is the beginning of wisdom and understanding. And it is written in Proverbs chapter 9 verse 20, to listen to advice and accept instruction. At ang sabi niya sa second part, sabi mo sa second part, and in the end, you will be wise. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ba? Gusto mo ba? Mas tumalino. Ano kaya yung sabi niya? Kung gusto natin mas tumalino, kapatid, kung gusto natin maging wise sa buhay, matuto tayong makinig. Amen po? Matuto tayong makinig. Kasi sa pagbibigay sa atin ng instruction, sa pagbibigay sa atin ng direction, sa pagbibigay sa atin ng guide, kapag tayo po ay marunong makinig, magagawa natin sundin ng maayos. Amen po ba? Pero pag hindi natin nagawang sundin ito ng maayos, madalas, hindi nagiging maganda pinatutunguhan ng ating buhay. Nung ako po yan sa Pilipinas pa, kapag ang assignment ko ay sa bandang Maynila, yung Malabon, yung Valenzuela, madalas kinakabahan ako. Bakit daw? Kasi hindi ako pamilyar sa mga lugar na yan. Alam natin na yung mga lugar na yan, Makati, ang daming pasikot-sikot dyan. Ang daming pasikot-sikot, hindi po tulad dito sa Macau, pag sumakay ka ng bus na nakasulat na, kung saan ka bababa, nakasulat pa yung lugar. Sige, malakas pa ang internet connection dito, pag medyo naligaw ka, pwede mo tanongin sa Google, paano ba papunta dito sa ganyan? Tuturuan ka pa, meron pang guide, meron pang ways. So, sa akin kung pag-division sa Maynila, kapag ako'y naliligaw, nagtatanong na ako. Kapag hindi ko napakinggan ng maayos, yung itinuro instruction, nung taong nagbigay sa akin ng direksyon, naliligaw ako. Hello po. Naliligaw ako. Pero kapag naunawaan ko at natuntun ko, tama ba yung Tagalog ko, natuntun? Kapag natuntun ko yung lugar kung mission na aking pupuntahan, nag-gain ako ng knowledge. At this time, nagkaroon ako ng bagong kaalaman. Na mula sa amin, papunta sa simbahan ito, alam ko na kung paano makakarating. Alam po. Nakakasunod tayo? So, balikan po natin listening is the beginning of wisdom and understanding. Pangalawa, mga kapatid at magulang. Ayan. So, the importance of listening So, wisdom teaches us to listen more to God's voice and His words. Sa iyong pakikinig, kapatid, sa ating pakikinig, nagiging tayo ng wisdom. Nakakaunawa tayo. And when we have this wisdom from the Lord, alam natin na dapat natin mas kauhawan ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. Ang matatalinong tao, kapatid, hindi nila sinasabing alam na nila lahat ng bagay. Ang tunay na tao matalino, alam niya na marami pa siyang kailangan malaman. And so, bilang mga Kristyano, kapag tayo ay nagiging wise sa ating pagiging Kristyano, we know that we need to understand more about the Lord. Kailangan natin mas maunawaan ang pagka-Diyos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating pananampalataya, hindi tayo nakukontenta na okay lang nagsisimba tayo. Kundi, sabi nga, mas nagsasagsik, mas nagsusuri tayo. Bakit? Kasi alam natin na sa ating pananampalataya, hindi pa lahat ng bagay alam natin. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. So, wisdom teaches us to listen more to God's voice. Kapag ikaw ay merong wisdom, alam mo na sa mga panahon na dumadating sa iyong buhay, ang unang mong kailangang pakinggan ang tinig ng Diyos. Kung saan ka ba idinadirect ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba tayo? So, nasabi po dyan, wisdom will make us realize that God is the best teacher. Sa karunungan natin mga kapatid at pagbulang na nagagaling sa Panginoon, mauunawaan natin na walang ibang best teacher kundi ang Panginoon. Yung mga experiences na ating nararanasan, part yan ng pagtutuwid at pagtuturo sa atin ng Panginoon. It is up to us, mga kapatid, pa natin haharapin yung mga experiences na yan. But God wanted us to face these experiences. Ano po? Itong mga bagay natin kung kinakaharap, may katapatan pa rin sa Kanya. Bakit? Sa pagharap natin sa mga bagay na ito, siya pa rin ang magbibigay sa atin ng gabay. Siya ang magbibigay sa atin ng karunungan. Siya ang magtuturo sa atin kung ano dapat natin gawin.
Amen po ba? Another thing, ano po? Sabi diyan, His words through the Holy Scripture. Ano po yung Holy Scripture? Ano po yung Holy Scripture? Ang Bible po. Ano po? So, His words through the Holy Scripture are very important to give us direction in our life. Kapatid, ito pong Biblia na ating palaging binabasa, hindi lamang yung kwento kung paano nabuhay si Kristo, kung paano siyang nag-minister sa lupa, kung paano siya pinahirapan at pinatay. Hindi lang yung kwento ng mga apostol, hindi lang yung kwento in the Old Testament. But this is a book that guides a person. Lalo-lalo na kung magsisikapan natin, kung magiging reader tayo ng Proverbs, marami kang matututunan kapatid. Marami kang matututunan sa buhay. And in 10 Commandments, sa 10 utos ng ating Panginoon, tinuturuan tayo nito para mabuhay. Una, mabuhay na may katapatan sa Panginoon. Pangalawa, mabuhay na nag-aalay ng sarili para sa Panginoon. Pangatlo, mabuhay na may ganap na pagmamahal, pagtulong at pag-unawa sa kapwa. Amen po ba? Amen. Nasabi nga, mga kapatid ko at magulang, the ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Kapatid, sino ba ang sinusundan natin? Sino ba ang sinasamba natin? Hindi po ba si Kristo? Ang ating Panginoong Jesus. Kung ang Panginoong Jesus ang sinusundan at sinasamba natin, dapat lamang na mas makilala natin siya. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Yes. Nakakasalit po tayo. Alam nyo, maraming kabataan ngayon ang K-pop fan. Korean pop. Ano po? Ano mga panahon po ng aking nanay, mga ganong kapanahonan, ang sikat na sikat po doon sila Madonna. Sino pa ba? Bee Gees. Sino pa ba? Whitney? Whitney Tyson? yung video. Kapag meron kang iniidolo, hindi ka kapatid nagsasalisi ka sa kanyang buhay. Kapag meron kang iniidolo, nagsasaliksi ka sa kanyang buhay, inaalam mo, ay ganito pala ang birthday niya. Ay ganito pala yung height niya. Ay ganito pala yung mga gusto niya. Ay Kristiyano din pala siya. Tama po ba? Nagsasaliksi ka about his biographical data. Nagsasaliksi ka sa kanyang buhay. Kahit ako, nung ako po ay nag-aaral sa Divine Wisdom po, may artista akong gusto-gusto, Hollywood actor, nag-actress pala. Doon na talagang sinaliksi ko ang kanyang buhay. And I found out na isa siyang Kristiyano. Talagang nakapag-turn on lalo sa akin yun. Lalo ko siyang naging idol. Alam po, kasi kahit siya ay babae, ang galing niya sa martial arts. At hindi ko na i-mention yung kanyang pangalan. Alam po, so, ganun din yan, my brothers and sisters. Kung tayo po, ay sinusundan talaga natin ang ating pong Panginoon. Hindi natin hahayaan na lumipas ang araw na hindi magkaroon ng bagong pagkakakilanlan sa atin. Kaya na tayo hindi kaya na magbasa ng Biblia. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? Amen. Isipan po kayo? Amen. Palampakan natin si Yahweh Shaddai. Ito itong pangalawang bagay, no? Wisdom teaches us to listen more to God's voice and His words. At ang sabi po sa Psalms chapter 32 verse 8, the Lord says, I will teach you and guide you in the way you should live. Ulitin ko po, no? I will teach you and guide you in the way you should live. I will watch over you and be your guide. In the way you should live. Kapatid, ibig sabihin, may buhay tayo dapat natin tahakin. May buhay ayon sa kanyang kalooban na dapat nating pamuhayan. Hello? Nakakasunod po tayo? Pero pag walang gabay ng ating Panginoon, kapatid, hindi natin magagawang mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Kasi walang gabay. Alam naman natin na kapag wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. We are nothing without the Lord. Our lives walang silbi ang ating buhay kung walang gabay ng ating Panginoon. Walang patnubay ng ating Panginoon. Ang papariwara tayo. Amen po? So lastly, yun tayo tatapos sa loob. Pakatanda na tayo. Bilis, ayan. So listening and obeying to God's teaching results to an abundant blessing. Kapatid, kapag ang isang anak ay marunong makinig sa kanyang magulang, kahit hindi humihingi ang anak, binibigyan ng kanyang magulang. Amen.
naging saksi ako dyan. Bakit? Anak din ako eh. Naging anak din ako eh. Ano po? So lahat naman tayo naging anak. Tama po ba? Wala naman siguro sa ating Mr. Big dito na bumagsak ka lang mula sa kalangitan. Lahat tayo may magulang. Amen po ba? And we have experienced yung reward and punishment na batas sa loob ng tahanan. Kapag may nagawa kang mabuti, meron kang reward. Pag naging mabait ka, meron kang reward. Kapag nagugas ka ng plato ngayong gabi, may dagdag baon ka, bukas. Hello po. Pero kapag pasaway ka, meron kang palo. Hello po. So meron tayo, hindi tayo buhay, hindi lang mga Pilipino eh. No, yung mga anak-anak po ninyo, tayo, nung tayo naging bata. Kapag medyo pasaway, ako nakatingin akong paluin na walis ko eh. O, medyo matigas kasi pa ulo ko ng bata ako. Pinag-aalaga ko ng kapatid, ang daming kalaro sa labas. Iniiwanan yung kapatid sa bahay naglalaro. No? Pagbalik naman ng nanay ko, wala ako sa bahay, sisipol na yun, nanay ko na yun. Pag uwi ko sa bahay, paluan session na. Ano po? So, listening and obeying to God's teaching results one abundant blessing. Kapatid, ito lang yung hinihingi ng Panginoon. Na dahil tayo ay kumilala sa Kanya, na dahil tayo ay may pananampalataya, pakinggan natin siya. Pakinggan natin siya. Kasi maraming bagay sa ating buhay na hindi natin alam. Pero alam ng Panginoon. Maraming kahinaan sa atin na hindi pa natin na-discover or hindi natin nabusod ng unawaan, ito pala yung kahinaan ko. Pero nakikita ng Diyos sa iyo, kapatid. Sabi nga, no? God knows even the deepest desires of our hearts. Even the numbers of hair in our heads. Alam ng ating Panginoon. Kapatid, ito lang yung hinihingi ng Panginoon. Makinig tayo sa Kanya. Sa ating pakikinig, sundin po natin siya. Amen. Sabi nga, no, listening and obeying to God's teaching. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Nung ako po elementary, naalala ko, hindi ko makuha ng maayos yung 1 plus 4 equals 5. Napapalo ako ng aking nanay. At kung paano nangyari 1 plus 4 equals 5? Napapalo ako ng aking nanay kasi hindi ako nakikinig. Ang lagi kong isinusulat na 1 plus 4 equals 4. Ano po? Hindi ko malaman sa sarili ko bakit 4 sinusulat ko. Pero kung sinunod ko yung nanay ko, hindi na ako napapalo ng nanay ko at hindi na ako nabibigyan ng X sa eskwelahan. Kapatid, kapag madalas hindi tayo marunong makinig, hindi ka naman gustong paluin ng Panginoon. Pero gusto ng Diyos, maitawid ka. Maitawid tayo. At kapag hindi tayo marunong makinig, nakaka-apektuhan magiging relationship natin sa ating kapwa. Hello po. Nakakasunod tayo. Isipin na lang natin, mga kapatid ko at magulang. Gusto mo bang kausapin yung tao hindi marunong makinig? Hello. Nakakasunod mo ba tayo? Hindi masarap kausap ang isang tao hindi marunong makinig. Na siya lang yung sasalita, puro siya lang ang bida, siya lang ang magaling, siya lang ang tama, siya lang ang gwapo, hindi mo na. Alam po. Pero kapag ang isang tao marunong makinig, marunong makipagsimpatya, ang sarap kasama ng tao. Amen po? So, listening and obeying to God's teaching results from an abundant blessing. At bilang pagtatapos ko, ang sabi mo sa Isaiah chapter 48, verses 17 to 19. Ganito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel. Ni Yahweh na sa iyo'y tumubos, ako ang Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Ang iyong lahi ay magiging sindami, sana ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Kapatid, God has promised something para sa mga taong makikinig. Yung pagpapalang siksik, bigyan talunga pa. Ang sabi nga, pagkaka-describe nga po dyan, parang along sa dagat na hindi ka bitigil at bitigil sa siya. Amen po ba? Tanongin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, gusto mo ba ng biyaya? Na siksik, liglig, at umaabang? Ano kayo sa Diyos? Alam mo, gusto natin yan. Yan ang gusto natin blessing. Ayaw natin ng problema. Gusto
natin blessing. Amen po ba? But if we really wanted blessings to come, to experience, makinig tayo sa Diyos. Amen po ba? Kasi sabi nga sa Luke 18:28, ano? Blessed are those who hear the word of God and obey it. Ulitin po natin. Blessed are those who hear the word of God and obey it. Kapatid, hindi ka lang dapat nakikinig. Dapat sumusunod ka rin. Kaya nga, ang topic natin sa gabi ito, 2 parts. Listening and doing. Hindi ka lang dapat nakikinig. Hindi ka makontento dapat sa pakikinig lamang. Kundi dapat isa kang doer. Pag sinabing doer, tagagawa, tagasunod. Amen po ba? So ito po yung magiging topic natin for next Friday. But for this coming Friday, becoming a doer. Doer po, di doer. Ano doer? Kapag sabihin mo sa katabi mo, kapatid, napakahalaga ang pagsasabuhay ng salita ng ating pinakikinggan. Amen po ba? Kapatid, babalik tayo sa Biyernes. Para pagnilayan at pag-aralan po natin ang pagiging isang doer. So sabi nga, hindi lamang dapat tagapakinig, kundi tagapaggawa, tagapagsabuhay. Kasi hindi mo malalaman kung talagang natututo ka kung hindi mo gagawin. Amen po? So marami po dito, no? Ang sa mga prayer partners sa atin ng baker. Ng mga nag-bake ng tinapay. Wala ka naman ibang bake, hindi tinapay, no? Mga cakes, pastries, ano? So sa una, kapag wala talagang alam, minsan nakikinig ka sa mga payo. Ito maganda to, pag nilagay mo itong ingredient na ito, sasarap yan. Or dahil malakas ang internet connection dito, manonood ko sa YouTube. Ano po, pakinggan mo yung step by step. So pakinggan mo ng step by step, kapatid, nagiging ka. Natututo ka. At kapag naisagawa mo, ang laking fulfillment. Tama po ba? Ang sarap sa pakiramdam. Bakit? Kasi napakinggan mo, nai-apply mo. Kaya ito po yung magiging topic natin for Friday. Becoming a doer ng salita ng Diyos. Pagsitayin po tayong lahat, mga kapatid. So tayo po ay mananalangin sa gabi ito, dahil medyo nag-extend ako sa expected time. Yung ating po mga prayer requests, my dear brothers and sisters, lagyan natin sa tapat ng ating dibdib, kasama ng inyong mga handbags and wallets. Everything that you wanted God to bless mo po. Taas natin yan sa ating pong Panginoon. Isama din natin sa ating pananalangin, mga kapatid ko at magulang, na patuloy po tayong turuan ng Panginoon.